Katulad nito, mga kababayan. Ano yan, Ken? Katulad ninyo, katulad dito, si Basti Duterte. Anong ginawa ni Baste? Nagpa-party-party. Di ba? Nagpa-party-party sa Ivesa. Sa Spain. Naku po, mga kababayan. Di ba? Ang sarap ng buhay ni Baste. Oh my goodness. Nagpa-party-party. Samantalang, mga kababayan, ang kanyang nasasakupan, mga kababayan, anong nangyari? Lubog sa baha. Eto, mga kababayan. Panoorin natin kung anong ginawa. Ito ha, mga kababayan. Ito. Wait lang ha. Panoorin natin, mga kababayan, yung party-party ni Baste. Dito na tayo sa kasi hindi ko mabuksan dito sa tablet eh. Panoorin natin yung pagpa-party-party ni Baste, mga kababayan. Ang sarap ng buhay. Samantalang, yan Yan silipin ninyo kung nasaan si Baste. Yan sumasayaw-sayaw. Ito party. Ayun. Diba? Kita nyo na. Party sa Ivesa. Ayan na nga, mga kababayan. Ma'am Estrella Garcia, kailan daw to? Bago lang to, wala pang 3 araw to. Sayaw-sayaw na. Party. Diba? Yan na. So sa madaling salita, mga kababayan, party siya. Samantalang, Dream Team, nasa Spain po ito sa Ivesa, Ivesa, Spain. Samantala, mga kababayan, yung kanyang nasasakupan. Naku, nakakaawa ito, mga kababayan. Diyos ko po. Ito, buksan natin na. Nakakaawa. Yung mayor nila, mga kababayan, nagpa-party-party. Samantala, kita nyo ito? Nakita nyo itong mga tao na to? Nasa bubong na. Ayan kita nyo yung tubig. Mga kababayan. Nakita nyo yung tubig. Ayan lumagpas na sa bintana. Nakita nyo yung mga tao umakyat sa bubong. Nakita nyo yung mga tao umakyat sa bubong. Ayan na nga, mga kababayan. Diyos ko po. Ewan, alam nyo sa totoo lang, mga kababayan, ewan ko lang sa totoo lang, mga kababayan, bakit kaya may mga tao na kahit alam nila sa sarili nilang pinagluluko na sila, alam nila sa sarili nilang ginawa na silang tanga, bakit ang sigaw nila DDS pa rin? Ayan kita nyo, nasa taas na sila ng bubong. Para na sila mga pusa at aso. Ayan nasa bubong na sila nag-akyatan kasi bakit? Lagpas na sa bintana, mga kababayan. Tignan nyo, half meter na lang mula sa bubong at sa bintana, tubig na. So, ibig sabihin, lagpas na, mga kababayan, ang tubig sa tao. Ibig sabihin, kung ang bahay mo ay 12 feet, nasa 10, 11 feet na ang tubig. So, kung ikaw, ang height mo ay 5'6", 5'5", 5'7", wala naman sigurong taga Davao na umabot ng 5'10", ang height. Siguro 5'9", Ibiruin nyo, 5'9", 5'10", tapos ang bahay mo 12 feet. Kung nasa 10 feet na yung tubig, putang ina, yung 5'9", 5'10", wala na. Biruin nyo yung 5'9", basketball player na yun. 5'11".
Matatangkad na yun, para na yung si ano, para na yung si Yao Ming, ha, mga kababayan. Tanda yung para na yung si Michael Jordan, si Kobe Bryant, ha. Ganun na yung mga height nila. Oh, ang problema, kung 12 feet ang bahay mo, 10 feet ang tubig, 5'9 ka, 5'11, wala na. Putang ina, lunod ka na. Oh, kaya ang ginawa nila, ayun, nasa taas ng bubong. Ayan. Umakyat na sa bubong. Bakit? Ang tubig nandito na. Tapos yung mayor niyo nagpa-party-party. 'Di ba? Biruin niyo. Oh, sige. Tanungin ko kayo, may mga bahay kayo, 'di ba? Ano bang gaano ba kataas ang bahay niyo? 'Di ba 12 feet? Ang kadalasan sa mga bahay 12 feet, Yung mga hindi, kahit nga may second floor, 12 feet pa rin eh. Papuntang second floor, 12 feet, 7. Ang pagkakaalam ko, ito kasi tinatayuan ko, mga kababayan, ito, tinatayuan kong ito, 12 feet ito, mga kababayan, 12 feet. Lagpas to sa akin kasi ang height ko is 5'6 ako eh. 5'6, 5'7. 12. Nasa taas, 12 feet na yan. Ito yung kisame, hindi ko nga abot eh. Kailangan ko pa tumalo ng malakas para abot. So ngayon, kung ang tubig, ito mga kababayan, ito. Itong 7 feet na to. Mga kababayan, 7 feet, no? Itong aking naabot. Ito. Ay hindi, nasa mga 8 na to. Kasi dito 5, 6, 7, 8. 8 na to. Itong nilagyan ko ng blind. Pag ito nilagpas ng tubig, wala na, lunod na ako. 'Di ba? Wala na. 8 feet, wala ka na. 6 feet, 8 feet, mawawala ka na. Totoo lang. Tapos ngayon, mga kababayan, bakit ang mga DDS, ang sagot nila, Duterte pa rin. Anyari? May nabasa pa nga ako sa comment kanina eh. 'Di ba? Malulunod pa rin, Diyos ko. 5'6 nga ang tubig, kahit sabihin natin 5'10, lunod ka ni. Ano pa yung 7 feet? Wala na. At saka take note, mga kababayan, ang tao, tatagal ka sa tubig, 1-2 oras, nakalutang. Pero may possibility, kung hindi ka naman swimmer, pupulikatin ka, malulunod ka talaga. So ngayon, mga kababayan, kahit sabihin mong ang tao kasi, mga kababayan, tatagal talaga sa tubig yan, 1-2 oras. Ngayon, kung mataba ka, may edad ka, matanda ka, tatagal ka 1 oras, 2 oras? Lalangoy-langoy? Lagpas tao? Kung bagets ka, oo. Kung ang tubig nakastay lang, tumataas ng tumataas, yes, magtatagal ka, sa kakalangoy mo, magkapakapa ka dyan. Kung ang tubig na hurumaragasa, umaagos, tatagal ka? 'Di ba? Hindi ka tatagal. Tingnan nyo, mga kababayan. Diyos mio marimar. Kung makita nyo lang, mga kababayan, kung gaano ang Davao, Diyos mio marimar. Ito, pakinggan natin. Billionaire News Channel. Wait lang ha. Gastos pero bumabaha pa rin. Ito ang salubong kay Davao City Congressman Pulong Duterte matapos malubog sa tubig ang ilang bahagi ng lungsod. Yan ang agenda report ni Janina Vela. Ilang oras matapos hilingin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa Ombudsman na imbestigahan ang mga flood control project sa Davao City, bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Umapaw ang Davao at Matina Rivers. Gumuho rin na ang tulay sa Purok 2 sa Barangay Calyawa na parte ng concreting, widening at improvement ng bypass road ng DPWH. Bumigay daw ito matapos hampasin ng malakas na agos ng baha. 80 flood control projects along the Davao and Matina Rivers worth 4.4 billion pesos ang pinasisilip ni Tinio kay Ombudsman Boying Remulla. Banat ni Davao Congressman Pulong Duterte, why is Tinio selectively blind? Why not Davao City ang buwelta ni Tinio? As can be seen by the flooding yesterday,
obviously may problema sa mga sa kabila ng billion-billion na binuho sa flood control. Bumabaha pa rin. Pinapakita lang yung urgency talaga. Oh, may nag-comment, matagal na daw ito. Putang ina talaga, oh, matagal. Ayan na naman tayo sa matagal, oh. Ayan na naman tayo sa matagal. Ngayon nga, kung buksan ko pinto, kalakas ng ulan, eh. Puro kayo matagal. Putang ina nyo, akala nyo di kayo nababasa. Matagal? Kakabalita nga lang? Putang ina talaga, oh. Matagal. Pag-imbestiga Putang ina, sa matagal. flood control projects along Davao and Magina Rivers nyo pa yung katangahan nyo. sa first district ng Davao City. Hinihintay pa ang magiging sagot ni Ombudsman Remulla sa hiling ni Congressman Tino tungkol sa flood control project sa Davao City. Pero sa gitna ng sagutan, it is the Filipino, now the Davaoenyo, who is the most recent victim of flooding. Para sa agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel. Ayan na. Ito, ipapakita ko sa inyo ha. Ito yung sabi niyong matanggal. Ayan o. Post ni General Torre. Ayan o, si General Torre mismo nag-post. Gusto niyo ipakita ko? Lilinlangin niyo pa talaga yung sarili ninyo, no? Mga DDS, no? Putang ina talaga, oh. Alam niyo, ayaw ko na sana magmura, mapapamura ka talaga, eh. Sasabihin matagal. Ayan, no? Kakapost lang ni General Torre, lumutang yung washing machine, no? Ayan, no? Oh, kita niyo yung sala pinasok. Ha? Ayan, no? Oh, kita niyo? Yung kusina? Oh. Paano yan, oh? Yung CR? Oh. Oh. Ano? Paano nyo i-explain yan? Ayun o, 3 hours ago. Pinost ni General Torre, 3 hours ago. Sasabihin nyo, matagal? DDS? Matagal ba yan? Matagal ka ng tanga. Yun ang totoo. Sabihin mo, matagal na yan. O, tragis na yan. Matagal ka ng tanga. Bobo ka talaga. Oo, inutil ka, pisting yawa ka. Kaya mapapamura ka na lang eh. Sasabihin mong matagal ka ng tanga. Yun ang literal. Pero yung baha, bago lang. Oo, huwag sabihin matagal na yan. Oo, tanga-tanga ka lang talaga. Basahin ko lang ha. Ang totoo, matagal ka ng tanga. Yun. Ito, bahay ko sa NHA Bangkal, Barangay Tamulo, Davao City. Kahit i-click pa ang Register of Deeds, nakapangalan sa aming mag-asawa ang titulo na iyan. Kaya oo, residente rin ako ng Davao City at oo, may karapatan akong magtanong. Hindi ito ang unang beses na binaha ang bahay na iyan. Hindi lang ako nag-post dahil ayaw kong makulaya ng politika. Pero darating talaga ang panahon na kailangan ng itanong kung bakit paulit-ulit pa rin itong nangyayari. O diba? Matagal na o matagal ka ng tanga. Yeah. Alam kong hindi lang kami ang dumaranas nito. Maraming pamilya sa Davao City na paulit-ulit na nalulubog sa baha. O matagal na daw yan, General Torre. Matagal na lang tanga. Nalulubog sa baha. Maraming pamilya sa Davao City ang paulit-ulit na nalulubog sa baha taon-taon. Marami ang nagsasabing normal na lang daw ito dahil sa mountain runoff at catch basin ang Davao City. Maaaring totoo iyon. Pero hindi naman bago ang bundok. Hindi rin bago ang ulan. Kung alam na pala natin ang problema, mas lalo dapat alam na rin natin ang solusyon, di ba? Biruin nyo ilang dekada sila dyan, 30 years sila dyan, namuno. 3 dekada, mga DDS dyan, mga Duterte. So kung matagal na nating alam, matagal na itong problema, dapat mas lalong alam na rin natin ang solusyon. Ngayon, kaya nga tayo gumagastos ng bilyon-bilyon peso para sa flood control dahil alam nating may mountain runoff at malakas na ulan. At may mga lugar na madaling bahain. Ang flood control ay hindi para pigilan ang ulan. Ang flood control ay para hindi umabot sa loob ng bahay ang loob ng bahay ng tao ang baha. Kaya ang tanong ko ay simple. Kung ganito pa rin ang nangyayari, gumagana ba talaga ang sistema? Bilang residente ng Davao City, hindi na ako naghahanap ng palusot. Ang hinihingi ko ay resulta. Hindi ang dami ng proyekto at sukatan ng flood control. Ang sukatan ay kung ilang pamilya ang hindi binabaha. Diba? Ayan naman tayo eh.
Di ba? Ayan na. Kita nyo mismo, mga kababayan. Si Baste nagpa-party-party. Si General Torre binaha. Tapos sasabihin na naman mga DDS, may solusyon ka pala. Di tumakbo ka. Pag tumakbo si Torre, talo si Baste dyan. Niwala kayo sa akin. Mga kababayan. Ganun ang sasabihin ng mga DDS, Sasabihin nila yan. May solusyon ka pala. Di tumakbo ka. Putang ina, pag tumakbo si General Torre dyan, patay si Baste, talo dyan. Nako. Ayan ang masakit sa mga DDS. Kapag ka magawa ka na magreklamo ka at magtanong ka kung bakit ganito, ang sabihin nila, tumakbo ka, ikaw na lang magpresidente, ikaw na lang magmayor. Kung pwede nga lang ako magmayor Alam niyo, sa totoo lang sa lugar namin dito sa Davao del Norte, kung ako lang ang politiko, putang ina, hindi na ako bababa sa pwesto kung ang mga politiko dito, nangamatay na lang, mayaman pa rin, pero yung lalawigan nila, putang ina, walang improvement Kung ganun lang ang mindset ng tao, puro ka reklamo, ikaw na lang kaya mag-mayor. Kung ako lang mag-mayor, putang ina. Simintuhin ko yung buong Davao, ipantay ko sa bundok yan. Tignan natin kung may matira pa sa inyo dyan. Alam nyo, ganito kasi yan mangyari. Davao City, pinalibutan ng bundok. Bakit hindi yung paligid ng Davao City ang lagyan ninyo ng pader? Para yung tubig doon na dumaloy sa pinakagilid, hindi na dito sa syudad. Ganun lang naman. Paano mo solusyonan kung ikaw ang mayor ng Davao? Di yung mga dinadaanan ng baha, tabunan mo, doon mo ipadaan sa gilid na hindi dadaan sa syudad. Maraming paraan Takpan mo yung dinaanan ng baha para yung baha doon dadaan sa gilid. Hindi dadaan dito sa gitna ng syudad. Diyos ko. Tapos sasabihin, matagal na yan. Putang ina. Kakapos lang General Torre. Ang totoo dyan, matagal na yung ganyan. Matagal na yung ganyan. Matagal ng tanga ang mga DDS dyan sa Davao. Hindi ko sinabing lahat ng nasa Davao, DDS Marami ding hindi DDS sa Davao. Pero bakit? Ayaw nila magsalita, ayaw nila magreklamo. Kasi bakit? Pag nagreklamo ka, sabihin agad, lumayas ka. Ganyan, alam nyo, ganito ang sagot ang mga DDS sa Davao. Kung hindi mo gusto ang Davao, lumayas ka. Yan ang isasagot sa'yo. Putang ina, wala kang walang pagbabago. Kung ang sagot, kung hindi mo gusto Davao, lumayas ka, lumipat ka sa Maynila. Ganun ang sagot nila. So anong improvement kung ganyan ang mga mindset? Nagreklamo ka kasi taon-taon kang binaha, nagreklamo ka kasi taon-taon kang nagpalit ng appliances. Tapos ang sagot sa'yo ng kapitbahay, di lumayas ka, lumipat ka sa lugar na hindi bahain. Di ba? Putang ina, di ba? Ang tanong ngayon, hindi tayo magbilang ng flood control, magbilang tayo ilang bahay ang binaha. Tapos yan na yung sinasabi ninyo, walang ghost project. Pero yung isang lugar, 6 na project, iisa lang yung lugar. Tulay. 3 tulay pinunduhan, pero yung tulay isa lang. Ganun ba yun? Ganyan ang style Sa reklamo ni Tinio, isang tulay. Pero 3 ang pinunduhan. Isa lang naman yung tulay sa lugar na yan. Bakit 3? Diba? Ganyan mga kababayan ang estilo ni Digong noon. Isang tulay, halimbawa ito tulay, tatawid tayo ganyan. Yung tulay na yan isa lang, pero 3 ang pondo dyan. Hindi pa nasira, pinunduhan na. Hindi pa nasira, may another pondo na naman. Tapos pag nasira, manghihingi ulit. So nasaan yung 2 reserba? Nasa bulsa. Ayun, binambayad sa dahig. Diba? Kita nyo yan? At take note mga kababayan, ang Davao City, 3 distrito yan. Kung ang distrito 1 lang may flood control, tapos yung distrito 2 at 3 wala, putang ina, walang kwenta yung flood control mo. Ganun yun ka-simple. Ang Davao, sabihin natin bilog siya. Ito, bilog. Ito, sabihin natin ito, Davao to. Davao example ko sa inyo. Ito, District 1, District 2, District 3. Ayan, 3 yan 3. Okay, ipagsama ko tong 2, pati ito.
Oh, dito District 1 kay Pulong. Oh, nilagyan niya ng flood control. Paano tong dalawang distrito? Walang flood control. Binaha pa rin Davao, di ba? Wala namang flood control sa 2 and 3. Sa 1 meron, sa 2 and 3 wala. Oh. So paano ano ang baha? Paano masugpo ang baha? Puro lang kayo District 1, District 1. Nasaan yung District 2 at District 3? Hindi nyo tinulungan kasi hindi nyo kalyado. Hindi, yung baha, hindi nawawala. Ngayon, alam nyo na kung bakit ang Davao hanggang sa ngayon hindi nawawala ang baha. Bakit? Ang District 1 may flood control. Ang District 2 at 3 wala. So yung tubig sa 2 at 3 pupunta pa rin sa 1. Ganyan sila katanga. Bakit wala ang 2 at 3? Hindi niya kalyado, hindi yan na distrito eh. Kaya walang flood control. Hindi niya distrito yun eh. Pangalawa, hindi niya kalyado eh. Maliban na lang ngayon kasi yung anak niya nandun sa District 2. District 2. Kung hindi mo kalyado ang District 2 at District 3, wala kang flood control dyan. Sa District 1 lang. So pag binaha ang 2 at 3, damay ang District 1 kahit may flood control ka. Bakit? Yung flood control ba sa District 1? Binalot ba buong District 1? Hindi naman. Kasi kung babalutin mo ng flood control ang District 1, hindi na makakadaan sa kalsada ang District 2 at District 3. Bakit bakit walang flood control ang District 2 at District 3? Paano magkaroon ng flood control? Wala namang budget. Ang lahat ng flood control, 51 billion, nas District 1 lang. Kaya magtaka kayo ngayon, bakit binaha? Wala nga ni flood control nga ni. Kasi naubos sa District 1 nga ni. Tapos pag binaha ang 2 at 3, napupunta pa rin sa 1. O nga ni, gasayang lang ng pera nga ni. Diba? Yan ang problema. Kasi sa Davao pa lang, kanya-kanya na sila. Alam nyo na kung bakit ang Davao hindi natatapos yung baha. Ang District 1, kumpleto sa flood control. Hindi naman kahit sabihin natin kumpleto, ay hindi pa rin babahain. Kasi bakit? Ang District 1, 2, 3, magkadikit yan. May flood control ba ang 1 at 2? Meron ang 1, ang 2 at 3 wala. Pag tumaas ang tubig sa 2 at 3, damay pa rin ang 1. Diba? Ganun yun. Alam nyo na. Diba? Tapos yung mayor nyo, nagpa-party-party pa. Diba? Ay, nako. Tapos si Basti, makita-kita mo, nagpa-party-party. Kaya, yun yung sinasabi ng mga Nograles dyan na pag ako, sabi nga ni sino yung Nograles na babae? Yung buntis, yung abogada, yung may jowang gwapo, yung masarap. Masarap, hindi si Basti hindi masarap si Basti. Yung jowa ni Nograles. Sino yung Nograles ang babae, kapatid ni Carlo? Kamag-anak ko yan eh. Hindi ko na makaalaman yung mga pangalan nila. Si Migs. Si Migs Nograles. Sabi nga ni Migs, pag ako hindi pala rin, wala na kayong lapitan. Bakit? Kasi yung congressman ninyo laging absent. Pagpuntahan mo sa opisina, laging sara. Kaya sabi ko nga sa inyo, palitan nyo na, ibalik nyo yung mga Nograles dyan. Diba? Ibalik nyo yung mga Nograles dyan. Ayaw nyo kasi. Tanga-tangahan pa rin kayo eh. Diba? Tapos papalitan ninyo ngayon yung mga apo na naman ni Digong po. Tragis na yan. Wala. Hindi. Alam nyo, totoo lang ko, hindi nyo burahin yung mga Duterte dyan sa Davao. Hindi magbago yung lugar ninyo. Ganun lang kasimple. Kita mo, binaha ka na lahat-lahat, pumatong ka na sa bubong, umakyat ka na sa bubong. Ayan kita mo, nasa taas ka sa bubong, ang tubig, flashlightan, hapit na mo abot sa atop. Tapos yung mayor ninyo, napaparty-party. Ay, nako, giahak. Kita mo dun sa Ivesa Spin,
tug, tutug, tug, tug, tutug, tutug, tug, tutug, tug, tug. Sige, party, party. Ilambak ang paa, iikot ang kamay, ilamba ang paa. Tug, tutug, tug, tug. Tapos ang Davao, ikapa ang kamay, isipa ang paa, malunod ka na, ang lalim ng baha. So ano to, mga taga Davao, yung mayor nyo, party-party, kayo yan, langoy-langoy, ano yon, ano, ikapa ang paa, isipa ang paa. Yung mayor ninyo doon, hey, 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 kayo naman, Oh, trages na yan. Yung mayor ninyo doon, itaas ang kamay at iwagayway. Pero yung mga nasasakupan niya, ikapa ang paa, ilangoy ang kamay, kasi makakain ka na ng tubig sa baha. Giahak. Di ponggel. Di ba? Alam nyo na, mga didi shit. Alam nyo, sa totoo lang, hindi, alam nyo, hindi na kasalanan ng gobyerno yan eh. Kasalanan na. Ito yung literal Wala nang kinalaman dyan ang gobyerno kung lunupin kayo taon-taon. Take note hindi lang isang beses kayo binabaha dyan. Nung nakaraang buwan, binaha kayo. Kahapon lang, binaha na naman kayo. Nung nakaraan linggo, binaha din kayo. So hindi na kasalanan ng gobyerno yan. Kasalanan ng mga butante yan. Bakit? Alam nyo, ang dapat sa inyo, kanta ng boysin Kanta ng boysin yung habang buhay, pa rin ako'y, naghihintay, umaraw man uulan, may baha pa rin. Di ba? Para kayong mga bilanggo dyan. Habang buhay, pa rin ako maghihintay. Umaraw man uulan, may baha pa rin. Sino ba kasing nagsabi na ang Davao parang Singapore? Di ba? Baka Singapore. Totoo yan Yung Davao, yung nagsabi na parang Singapore, mali. Singapore. Bakit? Nalunod lahat ng mahirap. Singapore. Yun ang totoo Yun alam nyo, ang Davao ngayon, bansagan nyo. Singapore. Hindi siya Singapore. Singapore. Hindi siya Singapore. Singapore. Lunod mga mahihirap. Bakit? Yung mga mayayaman, wala. Swerte nila. Bakit? Lalaki ng mga pader niyan, di maabutin ba yan? Ang tawag sa Davao ay Singapore. Ay, nako. Diyos ko po. Yung nagsabi na ang Davao City daw parang Singapore. No. Singapore. Ma'am Arlene Morliano, mega love shoutout po. Pag nagbaha, ang tawag Singapore. Pag nawala ang baha, stink ang pur. Mabaho. Para magkahawig lang naman kung pakinggan mo. Singapore. Pag nawala ang baha, putik ang natira. Stinkapore. Diba? Ganon yan. Kawawa kayo dyan. Sabi ko nga sa inyo kung ako sa inyo, lumipat na kayong lugar Ewan ko ba't anong tinatagal nyo dyan sa Davao? Wala namang future dyan, Diyos ko. Kung may future lang sa Davao, ano? Singapore. Tapos pag nawala ang baha, stink ang pur. Mabaho ang pur. Ay, nako talaga. Ambot na lang. So ito yung sunod mga kababayan. Ano yung sunod? Dito tayo kay Mima Alicia. Hayaan na natin yung Davao. Bahala sila dyan. Basta si General Torre, naglabas na ng saloobin, mga kababayan. Ultimo, si General Torre, binaha. Oo, sabi nga niya, ayaw ko magsalita kasi mahaluan ng politika. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Binahan. Inabot na ng baha. Taon-taon naman talagang ganyan, di ba? Take note si General Torre nagsalita na. Kayo,
Kailan kayo magsalita? Kung may mamatay na sa inyo, kung may mag-ground na dyan sa pamamahay ninyo. Ito ang pinakadelikado sa baha, una, yung mga ahas. Pangalawa, yung sakit na leptospirosis. Pangatlo, yung mag-ground ang kuryente. Pag nag-ground ang kuryente, patay kayong lahat. Tubig yan eh. Pag may live wire dyan, na buhay, ubos kayong lahat. Niwala kay sa akin. Huwag nyo nang hintayin na may mamatay pa sa pamilya ninyo, tsaka kayo magreklamo. Kaya nga tinatawag kay Sink the Poor.